Hello, story time. What's up, guys? Thank you for watching and welcome back to my channel. And by the way, sharing with you guys the videos. This is my workplace in Singapore, and well, mag-voice over ako to share with you kung ano yung trabaho ko dito. So far, alam ko na kung ano yung, alam most of you guys na alam na yung trabaho ko dito. Yes, I'm a Taekwondo instructor here in Singapore for 9 years. Akalain nyo yun, umabot ako ng 9 years, which is, ang sinabi ko lang before is like 2 years. One contract only. Pero guess what? Umabot ako ng 9 years. Hindi ko naman namalayan na umabot na pala ako ng 9 years. At hindi ko na rin namalayan na hanggang ngayon single pa rin ako. Sabay ganun. Hugot. Yes, I'm a Taekwondo instructor here. At marami akong napagdaanan dito sa Singapore. And first, unang-una ko pinagdaanan nung nandito is yung magkaibang culture na meron tayo. At yun yung isa sa mga, parang, how to say this? Yun yung isa sa mga kailangan natin i-adjust yung pagkakaibang culture na meron tayo. But so far, ang sinabi ko noon, 2 years lang ako na mag-iipon, uwi ng Pilipinas, and siguro mag-start ng any business or mag-change ako ng ibang work. Okay? And yes, amin ko sa sarili ko is like, sinabi ko sa sarili ko na Taekwondo instructor will be just my stepping stone to earn and then makabalik ng Pinas and then ipo-pursue yung job na gusto ko. Pero sad to say, hindi ko yun nagawa kasi hindi ko namalaya na na-enjoy ko na rin yung pagtuturo dito sa Singapore. And yun nga, yung 2 years na yun, ang hirap ipunin yung pera na gusto mong ipunin kasi yung lalo na pag sabihin na natin, alam mo yung responsibilidad mo bilang anak, marunong kang magbigay, marunong tayong tumulong kasi one of our culture sa atin na mga Pilipino, yung 2 years na ipon is napakabilis lang maubos. But yung 2 taon na nagstay ka sa ibang bansa, hindi mo yan mamamalayan. Ang bilis lang, lalo na kapag ini-enjoy mo yung ginagawa mo. And saludo ako sa mga kapwa natin mga Pilipino na OFW that they are trying their best, they are away to their family just to give good life sa family nila. Yun yung pinaka-purpose na kung bakit most of us we choose to stay bilang OFW. And go back tayo sa pagtuturo ng Taekwondo. Siyempre, sa pagtuturo ng Taekwondo, meron din pa rin mga challenges na pagdadaanan mo, lalo na kapag first time ka bilang Taekwondo instructor dito kasi ibang-iba sila sa culture na meron tayo. We're being very competitive, iba din yung challenges na mapagdadaanan mo sa Pinas at dito. Especially sa mga parents, iba din kung paano sila magdala at iba din yung paano sila magdala dito sa Singapore. Pero depende na lang sa'yo if you have a good experience na naidadala mo sa ibang bansa, lalo na yung pasensya, doon tayo magkakatalo-talo lahat. Sa Pilipinas kasi kahit papano, kailangan mo din maipakita yung, alam mo yun, yung tapang na meron ka. Pero kapag sa ibang bansa, hindi kailangan yung tapang kailangan mo ng mahabang pasensya. Kasi yun yung kailangan mong sandata pag nag-abot. So hanggang dito muna ang aking pag-voice over at pag-share sa inyo. And sa mga kapwa nating Pilipino OFW, proud na proud po ako sa inyo. At sana sa mga pamilya na meron tayo sa Pilipinas, lalo na sa may mga pamilya may anak, yung mga may mga gulang, sana huwag niyo kalimutan kumustahin ang inyong mga mahal sa buhay, okay? Thank you for watching, and please don't forget to like and share my videos. If you have some comments, please comment below, at kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang po sa baba. See you guys! Mama, chup chup!